Naku, naka-ano pala ako 'no, naka-mute. Wala kayong narinig 'no? Ay, wala. Hala, kanina pa ako nagsasalita. Ayan, magandang gabi po. Ayan, si Brother Mario Santos, ayan, is watching. Sir Hailey, Sir, magandang gabi po sa inyo. Pa-share po nung ating live at Sunday na Sunday po ngayon ay meron po tayong topic at swerte po at tayo ay nabigyan ng kahit konting oras ng ating kapatid na to, bagamat siya ay talaga napaka-busy, pero naisisingit pa din po niya yung ating mga ganitong pag-aaral. So sana po makinig tayo, magnilay at importante po, pinakaimportante po ay pag-aralan at pagnilayan po natin yung ating topic ngayon. So ang ating topic po ngayon ay the end of the world as we know it. Ayan, the importance of AD 70. So, isa po ito sa ating, ang ating pong speaker o tagapagbigay ng panayam sa gabi na ito, sa topic na ito po ay ang ating kapatid na si Brother Dandy na isa po sa atin na debaters ng ating platform dito at especially nagbibigay po siya ng mga ilang topic at napakaganda po talaga ng mga explanation na daming napupulot na aral at about Catholic faith. Ayan. So, hindi na po natin napatagalin. Ayan. So, Brother Dandy, okay. So, bigyan mo lang ako ng signal kung next slide na. Okay? So, Brother Okay po. Dandy. Okay po, Sis Nats. Okay, magandang gabi po sa ating lahat ngayon. At gaya ng sabi ni Sis Nats, ako po si Bro Dandy. Meron akong isi-share sa inyo. Dagdag kaalaman po ito. Yung topic, sabi nga ni Sis Nats, is the end of the world as we've known it. So, bilang panimula, ibig kong sabihin na sa lahat ng mga founders ng iba't ibang religion, gaya ni na Gautama Buddha ng India, si Zoroaster ng Iran, si Baha'u'llah ng Iran, si Lao Tzu ng China, si Confucius ng China, si Muhammad ng mga Muslim. Masasabi natin na kung ang mga founders ng mga iba't ibang religion na ito, kung nandito pa sila ngayon at papipilahin natin napakahaba ng linya at sa haba ng pilang ito, nandoon ang ating Panginoong Heso Kristo, isa sa mga founder ng religion. Nasa lahat ng mga founders na nakapila, si Heso Kristo lang po ang walang kapantay. Bakit? Dahil siya lamang ang founder kung saan ang kanyang buhay ay nasusulat na 500 years BC bago pa siya isinilang. Nasusulat na kung saan siya isisilang, sinong babae ang magluwal sa kanya,
na ang kanyang magiging ina ay isang birhen, which is isang napakalaking milagro. Biruin mo, isang birhen, manganganak, nasusulat na din na ipagkanulos siya sa isa sa kanyang mga apostol, si Judas, na ipagbili siya ng 30 pieces of silver. Nasusulat na kung saang lahi siya manggagaling. In this case, sa lahi ni David, na siya ay ipapako sa krus. Nasusulat na lahat ng mga yan. Hindi yan mababasa sa buhay ng ibang mga founders of religion like Buddha, Muhammad, etc. before their birth. Bakit? Bakit ganon? Dahil sa lahat ng mga founders of religion of the world, si Kristo lamang po ang hindi peke. Siya ang tunay na pinadala ng Diyos para sasabihin sa atin about eternal life. Anong prueba natin? Dahil lahat ng mga pangyayari sa buhay ni Kristo ay nasusulat na po at nalikom bago pa isinilang si Kristo. Tayong mga nagsasaliksik sa history of the Bible, napag-alaman natin na merong 70 ka mga Greek translators. Kanilang na-collect at na-translate into Greek ang tinatawag natin na Old Testament, na tinatawag na Septuagint version. At itong Septuagint or Septuagint version ay translate po ng isang paring Bible scholar na si St. Jerome into Latin. Kaya tinatawag ito na Latin Vulgate. At ito'y naglalaman ng mga aklat, gaya ng aklat ni Isaias, Daniel, at iba pang nagsasabi patungkol sa darating na Kristo. And how did Christ prove that He is the fulfillment of all these prophecies? Sa pamamagitan ng paggawa ng mga miracle. And more than that, before He ascended to heaven, nag-iwan po siya ng mga propesya na nagsisilbing babala during His own generation. At isa sa mga yon ay ang prediction tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem Temple na nasusulat ng kanyang mga apostol at naganap noong 70 AD based on the world history. At dito natin simulan ang ating topic about the end of the world as we've known it. Ngayon sa generation ni Christ, sabi dito sa Matthew 24:29-30, ang sabi, the sun will be darkened, the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven, and all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and glory. So kung sa makikita natin dito, yung senaryo, ito na yung parang katapusan na ng mundo. 'Di ba? Kasi yung sun will be darkened, the moon will not give its light, the stars will fall from heaven. So parang ito na talaga yung sinasabi na katapusan ng mundo. Tapos sabi ni Kristo, truly I say to you, this generation will not pass away till all these things take place. Mababasa natin sa Matthew 24:34. So ang sinasabi niya is, sa katunayan, ang sinasabi ko sa inyo na itong salinlahing ito ay hindi lilipas hanggang sa matupad ang lahat ng mga sinasabi ko. So, if we think about it, yung genie sa the Greek is a Greek word which means generation. It refers to a period of 40 years. So yung genie daw is 40 years period. Since Jesus died around the year 30, so 30 yung edad niya na namatay siya, he predicted that all these things would take place by 70. So 30 plus 40 years is 70. Tapos itong prediction niya na pagkawasak ng templo ng Jerusalem natupad sa history natin mababasa, natupad noong 70 AD. Next po, kayo sis Nads. Okay, so
ito tinagalog ko na lang para madali na lang mabasahin, i-explain. So ang hula na ito ay tila nagiging problematic. Bakit? The last time I checked, ang mga bituin ay nakatago pa rin ng maayos sa kalangitan. Ang buwan ay patuloy na nagbibigay ng liwanag at ang araw ay hindi pa nauubos. Halos 20 siglo na ang lumipas, narito pa rin ang mundo. Kaya kung sinabi ni Jesus na magwawakas ang mundo sa isang salinlahi na ito ay magaganap bago palilipas yung generation niya noon nung sinabi niya ito, it's either mali siya, mali si Kristo, o hindi natin naunawaan ang kanyang ibig sabihin, di ba? So, kung sabihin niya na magwawakas ang mundo bago pa lilipas itong kaniyang generation, bakit hindi ito naganap? Hindi pa natatapos yung mundo. Yung mga stars hindi pa na fall. So, it's either mali siya or tayo ang hindi na natin naunawaan. So upang maunawaan natin ang mga salitang ito ni Jesus sa Matthew 24:34, kailangan nating suriin kung paano nagsimula ang sermon na ito. So kung titingnan natin ang simula ng Matthew 24, makikita natin na ang pagtuturo ni Jesus tungkol sa huling araw ay nagsimula bilang tugon sa mga apostol na namamangha sa kagandahan ng templo ng Jerusalem. So sabi dito, Jesus left the temple and was going away. When his disciples came to point out to him the buildings of the temple, but he answered them, "You see all these, do you not? Truly, I say to you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down." So, wala daw ni isa sa mga batong ito so ibig sabihin ibig sabihin na mawasak ito ang templong nakikita nila doon. So Jesus' words about the last days therefore must be interpreted in the larger context. But what does the destruction of the temple have to do with the end of the world? So anong kinalaman ng destruction of Temple of Jerusalem sa katapusan ng mundo na sinasabi ni Kristo? So para maunawaan natin, next slide po, Sis Nads. Okay, so itong next slide, ang title dito is The Creation Week Building a Temple. So hindi natin sasagutin yung tanong na ito ba ay literal na pagkagawa ng Diyos na 7 days talaga, or yung tao is galing sa unggoy. Hindi, ito ay may iba siyang meaning tungkol sa creation of the world. Noong create ni God yung ating earth or ang universe. So ngayon, the Bible begins, so kung babasahin natin yung Genesis 1:1, nagsisimula siya sa statement na parang summary ng kanyang paglikha. So sabi sa verse 1, "In the beginning God created the heavens and the earth." So ito is summary sa kanyang kung ano ang ginawa niya noong in the beginning. Tapos then it gets into the specifics of how God went about it. So ang next verse nagsasabi sa verse 2, "And the earth was formless and void, and darkness was over the face of the water." So nang create niya yung earth, ito ay formless. So walang form, no, at saka void, walang laman. And darkness was over the face of the waters. So here the picture is of a world or universe that exists but is not finished yet. So hindi pa tapos. Tapos merong dalawang problem na kailangang isolve ng Panginoon. Yung formless and void. No. So sabi nga natin na yung creation para sa mga sinaunang Hudyo, sabi natin mga Hudyo or yung sinaunang tao noon sa Old Testament, ancient times, para sa kanila ito ay isang
temple. So kung para maunawaan talaga natin, meron tayong ginagawang illustration, no? So kung makita natin sa slide, merong mahabang square, tapos hinati natin ito sa 6 squares. So yung 6 squares nagre-represent ng 6 days of creation. Tapos sabi nga na yung earth daw is formless and void. So hinati ito ating parang building, no? Building sa dalawa, formless and void. So sa days 1 to 3, yung earth or yung universe is formless. Wala siyang form. Tapos sa days 4 to 6, meron yung void sinolve ng Diyos upang magkaroon ito ng mga inhabitants. No? So, formless and void. Next po, Sis Nads. Okay, so siguro nabasa naman natin yung Genesis, no, yung creation. So, hindi na natin lang babasahin. Basta, sa first day, He's going to form and shape the creation starting on the first day. So, ang sabi doon sa Genesis na when He creates the light and darkness, He calls it one the day and the other is night. So, kapag i-illustrate natin, tingnan natin yung box number 1. So, para madali nating maunawaan, hinati ito sa diagonally, no, yung puti, yung white saka black. It represents the night and day. No. Ngayon, pagkatapos ng first day, sa second day, next slide po tayo, Sis Nads. Okay, sa second day, God creates the great expanses of space, the skies and the sea. So, sa second day daw, ang Diyos nilikha niya yung space, yung skies at saka yung dagat. So, sa box number 2, meron tayong drawing na dagat, nahati siya sa dagat, tapos sa ibabaw is yung mga clouds. So, that represents the skies and the seas. So, yun yung second day. Yun yung create ng Diyos sa second day. Next po, Sis Nats. Okay, so the third day, God creates the dry land and the vegetation. So, tingnan nyo sa box number 3, ito na yung the third day kung saan nilikha ng Diyos yung mga vegetation, dry land, no? So, makita natin na merong dagat, merong bundok or land, tapos merong kahoy. That represents the third day of creation. So, yung formless ay nasolve ng Diyos sa pamagitan ng paglagay ng mga detalye ng form. Ito yung days 1 to 3. Ngayon, ang problema naman niya is yung void. Kasi yung create niya na earth o universe is, although hindi na siya formless kasi meron siyang forma, meron pang isang problem niya is ito ay isang void or empty, walang laman. So, paano niya ito sinolve yung void na sinasabi dito? Sa pamagitan ng paglagay ng mga inhabitants, yung mga natitira sa kanyang ginawang creation. No? So sa makita natin dito, yung 4, 5 to 6, dito yung pinuno ng Diyos na mga inhabitants ang tinatawag na void. Kasi di ba, meron dalawa, formless and void. So next po, Sis Next. Okay, sa day 4, the realm of time, the day and night, is filled with inhabitants. So the sun, the moon, and the stars. So sa fourth day, ginawa ng Diyos yung sun at saka stars. So ang ating night and day, meron siyang inhabitants, meron na siyang nakatira doon yung sun saka yung mga stars, no?
So, na-solve niya yung sa fourth day, yung void na sinasabi, meron ng inhabitants ang kalangitan. So, these are set in place to mark the passage of time and to indicate the seasons. So, in Hebrew, moed, which means specifically liturgical seasons. In other words, the sun, moon, and stars mark the passage of time, so people on earth will know when to worship. The sun and moon are there to tell you when to go to mass. So, ito yung nagsasabi yung stars, mga bituin, mga yung sun, nagsasabi sa atin yung time, so kung ano na bang araw ano na bang araw, Monday, Tuesday, Wednesday, tapos anong oras, no? Yun, so na-solve ng Diyos yung fourth day. Tapos, next po, Sis Nads. Okay, so yung fifth day, God moves on to filling the great spaces with the birds and fish. So, kung titingnan natin yung square number 5, yung dagat na nung una ay wala pang laman, meron na nakatira doon sa fifth day. Nilagyan ng Diyos ng mga isda at saka mga ibon. Oh, so makita natin sa square number 5. So, yung space noon na dry land saka yung dagat na wala pang mga inhabitants, nilagyan ng Diyos ng mga inhabitants sa fifth day. Okay, so next po, Sis Nats. Ayun, sa sixth day, sa ika-anim na araw, God makes the animals and man. So, still, mabasa natin yan sa Genesis, no? For the animals, okay, so, ginawa natin yung drawing na, ano, yung dagat, tapos meron siya, no? Tingnan mo niyo yung verse, tapos merong giraffe which represents the animals, tapos merong tao, yung stick na tao, nagrepresent ni Adan, no? So nagrepresent ng tao. So sa sixth day na complete ng Diyos ang void. Ang problema niya sa void kasi wala itong laman. So sa sixth day meron ng inhabitants ang dry land. So meron ng animals, tapos yung man which is Adam, represents Adam. So ngayon, kung titingnan natin yung square, no, it's almost complete. Yung building na sinasabi natin na illustration natin na building almost complete except for the climax. Ano yung climax? The roof, no? On the whole building kasi yung building na ginawa natin is wala pang bubong, walang roof. So ano ang araw na yun? 'Di ba yun yung seventh day? So next po, Sis Nads. Okay, sa seventh day, nakumpleto na ng Diyos at siya ay nagpahinga, no? The day of rest and worship. So, 'di ba, yung seventh day, ito yung time na pupunta tayo, magsisimba tayo sa mass, no? So, ayun, kung makita natin, kumpleto na yung ating building, no? Mula sa day 1, day 2, day 3, 4, 5, and 6, hanggang sa ikapito which is Sabbath day. So, makita natin na ang creation pala para sa mga sinaunang tao, panahon sa Old Testament, para sa mga Hudyo, ay isa pala itong temple, isang napakalaking temple ang ating creation of the world. So, isang napakalaking temple. Yun yung ibig sabihin sa writer na although meron pa tayong makukuhang mga information, pero specific dito is para daw sa mga Hudyo is ang earth is malaking temple. Okay, so next po, Sis Nads. At dahil tayo ay Kristiyano, lagyan na daw natin ng cross sa ibabaw ng roof natin. Okay, next po, Sis Nads. Okay, so
we have just drawn a picture of a temple universe that God built in 7 days. Now, you may ask, how do we know that this building of creation is a temple? So here are some reasons. So, number one, the language of creation resembles the language of Moses building the tabernacle in the wilderness. Diba alam natin yung tabernacle, parang ano siya, yung mobile temple, parang ganon siya yung itsura niya. So, mabasa natin yan sa Genesis 2, 1 to 3. Tapos, i-compare natin sa Exodus 39, verse 32, 42 to 43. Secondly, some scriptures speak of creation as a temple. Sa mga awit 78:69. I'd like to read yung awit. Tingnan natin kung anong nakasulat doon. Wait lang. Psalms 78, 69. Wait lang po. Okay. So sabi dito, He built His sanctuary like the high heavens, like the earth which He has founded forever. So para daw yung ginawa daw ng Diyos na sanctuary or temple is para daw isang heavens and like the earth. So parang earth which He has founded forever. So para sa mga sinaunang tao, isa pala itong temple. So makikita natin doon sa illustration natin, di ba, sa creation. So number 3 is in other ancient writings from about the same time as Genesis, it is clear that people considered the whole universe a kind of temple for worship of God. So it was a common idea in the ancient times. Next po tayo, Sis Nads. So ngayon, handa na tayong tingnan ng mas malapitan ang mga salita ni Jesus. So babalik tayo doon sa sinabi niya na katapusan ng mundo. Bakit inilarawan ni Jesus ang katapusan ng mundo na hinulaan niya ng pagkawasak ng templo sa Matthew 24:1-2? Ang sagot ay konektado sa paraan ng Diyos sa pagsusulat ng mundo. Para sa mga sinaunang Israel, ang templo ay isang miniature na modelo ng mundo. Nang itinatag ni Moses ang tabernakulo, isang mobile na templo, at itinayo ni Solomon ang templo mismo, ginawa nila ito sa 7 araw, 7 buwan, 7 taon. Bakit? Kasi ginaya nila ang paraan ng Diyos sa paglikha ng mundo sa loob ng 7 araw. Sa katunayan, inilarawan ng aklat ng Job ang paglikha sa mga tuntunin ng pagtatayo ng templo. So kung babasahin mo yung Job 38:4-7, andun yun dinescribe doon na yung pagtatayo ng templo ay parang creation of the world. So, pwede nyo yung tingnan mamaya. Tapos, ang templo ay isang scale model ng mundo. At ang mundo ay isang higanting templo. It's a giant temple according para sa mga Israelites. No? Ngayon, ang templo ang simbolo ng mundo. So, it's a symbol of the world. So, para kay Jesus at sa mga tao ng Israel, noong kanyang kapanahunan, ang pagkawasak ng templo ay sumisimbolo sa katapusan ng mundo. Bakit? Dahil sa kanila, yung creation, yung mundo ay parang isang gigantic temple. Yun ang dahilan kung bakit ang mga sermon ni Jesus tungkol sa katapusan ng mundo ay laging ibinibigay sa context na hula ng pagkawasak ng Jerusalem at ng kanyang templo. At naging totoo si Jesus sa kanyang mga salita. Noong 80-70, according sa history, world history, mga 40 taon matapos siyang makyat pabalik sa langit, ang Jerusalem at ang kanyang templo ay nawasak. Next po, Sis Nads. So, sa kaganapang ito, ang ritual ng kaayusan ng lumang tipan ay dumating sa isang tiyak na wakas.
ang sakripisyo sa templo at ang pagkasaserdote ng lumang tipan ay hindi na posible. Tama si Jesus, ang wakas ay dumating sa loob ng isang generation, sa generation nila. So yung pagkapare ng mga Levites, kung saan sila ay nag-offer ng mga sacrifice, ay nahinto na. Ano ang humalit ay yung pagkapare na according to Melchizedek. Si Kristo ay isang pari according to Melchizedek. Kung saan si Melchizedek ay nag-offer ng bread and wine. So hindi na yung sacrifice of animals. So yun yung pagka-pari ni Kristo, isa itong in the order of Melchizedek. Kaya si Kristo ay nung siya ay nagmisa, gumamit siya ng bread and wine. So dagdag pa rito, pinansin ng mga Kristiyano ang babala ni Jesus. Kaya't ang mga nasa Judea ay tumakas sa mga bundok at ang mga nasa loob ng lungsod ay umalis. So Luke 21:21. Ang mga unang Kristiyano ay nakatakas mula sa Jerusalem at tumakas patungong Pela bago dumating ang mga legion ng Roma upang salakayin ang Jerusalem. Wala ni isang Kristiyano ang namatay. No? So higit pa rito, ang babala ni Jesus na tumakas mula sa Jerusalem ay maaaring manawaan ng spiritual din bilang isang paalala na iwanan natin ang mga lipas na sacrifice ng temple. Ngayon na siya ay dumating na at nag-alok ng kanyang sarili bilang ating sacrifice, wala nang pangailangan para sa sistemang Levitiko ng sakripisyo ng sacerdotal. Sinasabi ni Jesus, huwag kang kumapit dito, kundi tumakas ka na. So yun yung end, hudyat din yun ng pagkatapos ng Levitical priesthood. So next po, Sis Nats. So, di ba doon sa Matthew 24 yung binasa natin, sabi doon na babalik daw si Kristo, coming soon. So, nagkamali ba si Jesus na pagkasabi na yung Son of Man is coming soon? Siyempre hindi. Pero ano bang ibig sabihin ng image ng magdidilim ang araw? Diba sabi doon sa Matthew 24:29, magdilim ang araw, ang buwan na hindi nabibigyan ng liwanag, mga bituin na nahulog mula sa langit. Pero hindi naman ito nangyayari. So meron pang ibang kahulugan pala. So ang araw ay patuloy na nagniningning ng maliwanag at ang buwan ay patuloy na nagbibigay ng liwanag. Ang mga bituin gayon din ay naroon pa rin sa kalangitan. Kaya paano sa mga pagkataong ito natupad ang hula ni Jesus? Pag-unawa sa hula ni Jesus, dapat nating maunawaan kung ano ang kahulugan ng hula or propesya ni Jesus para sa mga nakinig sa kanya sa unang siglo, yung kanyang time sa generation niya. Ang araw, buwan at mga bituin ay mahalaga sa pagsukat ng mga araw, buwan at taon. Ginagamit ito ng mga sinaunang tao upang malaman ang oras. So parang ibig sabihin na your time is up, no? Tapos na yung oras, your time is up. So parang ganun yung interpretation nung sinabi ni Kristo na magdidilim ang araw, ang buwan hindi nagbigay ng liwanag. Kasi para sa kanila, yung araw, between at buwan ay nagsasabi na kung anong taon, anong araw, anong petsa. No? So, in other words, sinasabi na your time is up, tapos na yung oras mo. So, ang parehong imahe ay ginamit sa aklat ni Isaias, kung saan inilarawan ng Diyos ang kanyang darating na paghuhukom sa Edom, tapos na ang kanilang oras. So, mababasa natin sa Isaiah 34:4 at saka verse 10. So, sinasabi daw na dumating ang Diyos, pero ang ibig pala sabihin is yung paghuhukom niya sa Edom. No? So, hindi ibig sabihin na nung sinabi na coming soon, darating siya sa coming soon, di ba? Parang napakaikli na lang yung panahon na at darating na siya. So, coming soon, hindi na magtatagal. Pero bakit? Hindi yun nangyari. So, ibig pala sabihin is, may ibang meaning. Ito pala ay tatawag na, your time is up. Parang ganun. So, next po, Sis Nads.
So according to the book of Revelation, so meron Jesus coming soon. 'Di ba kung mm, tingnan natin yung book of Revelation, sa unang page merong coming soon. Tapos yung panghuling page coming soon din. So ano bang ibig sabihin na coming soon, 'di ba? Parang hindi na magtagal babalik na si Kristo pero hindi pa rin siya nagbabalik, 'di ba? Hanggang ngayon. So meron kung hindi siya nagbabalik physically, merong ibang meaning yung tinatawag na coming soon. So sa Revelations 20:22. In the Old Testament, so God's coming often entails His judgment. For example, sa Isaiah 19:1, sabi, "Behold, the Lord is riding on a swift cloud and comes to Egypt, and the idols of Egypt will tremble at his presence, and the heart of the Egyptians will melt within them. For behold, the Lord is coming forth out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth will disclose the blood shed upon her, and will no more cover her slain." Isaiah 26:21. "Now it is I who speak in judgment upon them. Behold, he comes up like clouds, his chariots like the whirlwind, his horse are swifter than eagles. Woe to us, for we are ruined." So, hindi natin sinasabi na hindi matatapos yung mundo. Matatapos itong mundong to, meron itong katapusan. Pero, nang sinabi ni Kristong ito, hindi siya, is not referring to the end of the world physically na mangyari sa atin. Pero, iba yung meaning doon, iba yung tinutukoy niya. Kasi 'di ba merong ang Bible is meron siyang layers of meaning. So kahit sa isang talata lang, ang dami niyang layers of meaning na pwede siya spiritual, pwede physical, pwede analogical, pwede symbolical. So sa isang sa isang talata. So hindi natin i-restrict yung ating unawa sa isang meaning lang, no? So gaya nito, merong ibang meaning yung sinasabi ni Kristo na coming soon. Doon sa Mateo 24 na binabasa natin. So, next po tayo, Sis Nels. Okay, so lingid sa ating kalaman na yung mga leader ng mga Hudyo ay hindi tinanggap si Kristo. So, ang mga leader ng Hudyo at ang mga sumama sa kanila ay tinanggihan si Jesus. At sa makatuwid ay haharap sa paghukom ng Diyos kasi hindi nila tinanggap si Kristo ng kanyang pagdating. So, may matitinding salita si Jesus para sa kanila. So, mabasa natin yan sa Matthew 23:29-38. Ang sabi, "Sumpa sa inyo mga eskreba at mga pariseo, mga magpagkunwari, sapagkat inyong itinayo ang mga libingan ng mga propeta at pinalamutian ang mga monumento ng mga matutuwid. Sinasabi, kung kami ay nabuhay sa mga araw ng aming mga ninuno, hindi sana kami nakibahagi sa pagdanak ng dugo ng mga propeta. Kaya't kayo ay nagpatutuo laban sa inyong mga sarili na kayo ay mga anak ng mga pumatay sa mga propeta. Punuin niyo kung gayon ang sukat ng inyong mga ninuno. Kayo mga ahas, mga lahi ng mga ulupong, paano kayo makakatakas sa pagkakahatol sa impyerno? Kaya't nagpadala ako sa inyo ng mga propeta at mga pantas at mga eskreba. Ilan sa kanila ay inyong papatayin at ipapako sa krus, at ilan ay inyong bubugbugin sa inyong mga sinagoga at uusigin mula sa bayan hanggang bayan, upang sa inyo ay sumapit ang lahat ng matuwid na dugo na ibinubuho sa lupa, mula sa dugo ng walang salang Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias, na inyong pinatay sa pagitan ng sanktuaryo at ng altar. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng ito ay darating sa henerasyong ito. O Jerusalem, Jerusalem, pumatay sa mga propeta at batuhin ang mga sinugo sa inyo. Gaano kadalas kong nais na tipunin ang inyong mga anak na parang inahing manok na nagtitipon sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak,
at hindi kayo nagsitalima. Narito ang inyong bahay ay pinababayaan at desolado. So yung bahay na sinasabi ay yung templo, at meron din itong propesya si Daniel about this temple desolation. So sa taong 70, kung gayon ay tunay na isang uri ng ikalawang pagdating kung saan ang Jerusalem ay hinatulan. Ito ay nagtapos sa mundo gaya ng pagkakaalam ng mga tagapakinig ni Jesus. Kapag naunawaan natin ang kahalagahan ng taong 70, mas maganda ang ating posisyon upang maunawaan ang mensahe ng Revelation, yung pahayag. So tulad ng nakita natin, makatwirang maniwala ng aklat ng Revelation ay naisulat sa mga huling bahagi ng dekada 60 kasi ito ay sa ilalim ng pamumuno ni Nero. 'Di ba kung nagbabasa tayo sa Revelation, yung mga pangyayari doon, although maraming symbols, pero ito pala ay mga kaganapan sa mga taong 60 sa ilalim ng pamumuno ni Nero. So gaya ng sabi gaya ng na kung tayo ay nag-research, yung doon sa Revelation ang sabi na meron daw 666, merong tao na yung numbers is 666. Kung ating i-interpret yon, we do our research, ay tumutugma kay Nero. Kasi yung name ni Nero is, kung i-compute natin, Nero Caesar is 666. So, parang maaninag natin na nang sinulat ni John yung Revelation, sa panahon yun ng pamumuno ni Nero, isang napakalupit na emperor kung saan pinipersecute ng mga Christians. Okay, so next po tayo sa slides. Okay, dito pupuntahan tayo sa history, sa kasaysayan, ang pagkawasak ng templo ng Jerusalem sa kasaysayan. Ang pagkawasak ng templo ng Jerusalem, particular ang ikalawang templo, ay isang mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng mga Hudyo na naganap noong 70 CE, Christian era. Ang kaganapang ito ay nagmarka ng pagtatapos ng isang serye ng mga hidwaan sa pagitan ng Imperyong Romano at ng mga Hudyo na kilala bilang unang digmaang Hudyo-Romano. So itong ay sasabi natin niya yung First Jewish War. So ang ikalawang templo ay original na itinayo noong 516 BCE matapos ang pagkakatapon sa Babylonia na nagsilbing sentro ng pagsamba at pangbansang pagkakakilanlan para sa mga Hudyo. Sa paglipas ng mga siglo, ito ay sumailalim sa mga makabuluhang pagsasaayos, lalo na sa ilalim ng Haring Herodes, ang dakila na ang nagpalawak at nagpaganda sa komplikadong templo. Noong unang siglo, Christian era, ang tensyon sa pagitan ng mga Hudyo at mga otoridad ng Roma ay tumaas dahil sa mabigat na buhis, pangreliyosong pag-aapi at tumalaking pagnanais para sa kalayaan. Ang mga tensyon na ito ay humantong sa isang ganap na pag-aaklas laban sa pamahala ng Roma noong 66 Christian era. Next po, Snads. So, the siege of Jerusalem, ano ba yung tagal sa siege? Parang pinalibutan, parang ganun, pinaligiran. So, bilang tugon sa pag-aaklas ng mga Hudyo, ipinapadala ang general ng Roma na si Titus upang sugpuin ang rebellion ng mga Hudyo. So, ang pagka-siege ng Jerusalem ay nagsimula noong 70 Christian era. So, ang lungsod ay napalibutan ng mga puwersang Romano. No? Ang pagka-siege ay brutal na nagdulot ng malawakang tagutom at pagdurusa sa mga naninirahan. Ang mga pangkat ng mga Hudyo sa loob ng lungsod ay nakipaglaban din sa isa't isa na higit pang nagpahina sa kanilang paglaban sa mga Romano. Noong Agosto 30, 70 CE, sinira ng mga Romano ang mga pader ng Jerusalem. Ang templo ay sinindihan at ang pagkawasak nito
parehong isang militar at simbolikong kilos. Ang pagkawala ng ikawalang templo ay nakasira sa mga Hudyo dahil ito ay hindi lamang kumakatawan sa kanilang sentro ng reliyon, kundi pati na rin sa kanilang pambansang pagkakilanlan. Ang mga kayamanan ng templo ay ninakaw at dinala sa Roma, kung saan ito ay pinakita sa isang tagumpay na parada na ginunita ng arko ni Titus na nanatili pa rin hanggang ngayon. So sa pagkawasak ng templo ay nagmarka ng isang makabuluhang pagbabago sa kasaysayan ng mga Hudyo. Nagdulot ito ng pagtatapos ng pagsamba na nakabatay sa templo at ang sistemang sakripisyo na nagbigay daan sa pagbuo ng Rabbinic Judaism, na nagbibigay diin sa pag-aaral at panalangin sa mga sinagoga sa halip na mga ritual sa templo. Ang pagbagong ito ay nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa mga gawi at pagkakakilanlan ng mga Hudyo. Ang kaganapang ito ay ginagunita taon-taon sa Tisha B'Av, isang araw ng pagdadalamhati para sa mga Hudyo na nagmumuni-muni sa mga trahedyang bumagsak sa kanila sa buong kasaysayan, kabilang ang pagkawasak ng parehong unang at ikalawang templo. Ngayon, so kung parang masabi natin na dahil hindi tinanggap ng mga Hudyo ang paghahari ni Kristo at hindi kinakilala ang kanyang pagka-manunubos, pagka-Mesyas, hinayaan ng Diyos na apak-apakan sila sa mga kaaway. No, lahat 'yun naganap noong 70 AD. Natupad ang prophecy ni Kristo, yung prediction ni Kristo na ang lahat ng mga Hudyo nandoon sa Jerusalem, mga bata man at matatanda, pinatay lahat ng mga Romano sa pamumuno ni General Titus nung pinalibutan nila yung Jerusalem, no? Ang mga Hudyo nakalahi ni Kristo na nakaiwas dahil sa babala niya, no, ay nagsilika sa iba't ibang bansa, no? Bababasa natin yan sa world history. At matapos noon, sabi ni Kristo na darating ang panahon na ang iba't ibang mga bansa ay sasakop sa Jerusalem, and that Jerusalem will be trampled upon. Apakan ang Jerusalem. So sa history din, for example, inagaw ng mga Muslim ang Jerusalem at sinakop na tumagal ng mga 600 years, no, ang kanilang pananakop. So sabi rin ni Kristo sa kanyang prediction, darating ang panahon na ang mga Hudyo na nagsilikas, nagkalat sa buong mundo ay babalik sa kanilang bansa at itatayong muli ang kanilang government. Natupad yung lahat gaya ng sabi ni Kristo. So mula sa year 70, no, hanggang sa 1946, no, wala silang matatawag na kanilang sariling bansa. So yung mga Hudyo nagkalat sa buong mundo. Sabi pa nga, yung nababasa ko is meron daw mga Hudyo na pumunta dito sa Philippines, no? So hanggang sila ay bumalik noong 1946, no, sa pamumuno sa pangunguna ni Ben Gurion, no? At itinayo muli ang kanilang government. Ang government na yan ay isang napaka-powerful na government ngayon sa Israel. Lahat yan natupad ayon sa prophecy ni Kristo. At isa pang prophecy ni Kristo na natupad ay ang pagsabi niya na ang kanyang iglesyang itatayo ay indestructible, hindi magigiba at lalaganap sa buong daigdig. Lahat 'yun natupad. Isa sa mga prophecy ni Kristo, lahat natupad sa Iglesia Katolika na siyang nakapagpatunay sa kanyang origin or simula na galing siya kay Kristo. At si Kristo ang nagtayo nito. Matrace natin ang kanyang origin, no, sa pamagitan ng apostolic succession. So matrace natin from Pope Francis down to Apostle Peter and to Christ himself, na walang putol kasi merong apostolic succession. Lahat ng ibang iglesia maliban sa Iglesia Katolika ay merong human founder, at kapag trace natin ang kanilang history, hihinto ito hanggang sa kanilang human founder lamang. Hindi na ito mapa-atras pa natin. So hindi natin ito matrace back. At bilang pagtapos, no, basahin natin ang Biblia kung saan sinasabi ni Kristo ang mga kaganapang ito, no? So
basahin basahin ko yung ano as a final bilang pagtatapos natin. Luke 19:43. So, teka lang ha. Luke 19:43. Okay, so ang sabi dito sa Luke, sapagkat darating sa inyo ang mga araw na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo at kukubkubin ka at gigipitin ka sa magkabi-kabila. No? 'Di ba? Natupad sa year 70 yung mga sinasabi ni Kristo about sa destruction of Jerusalem. At ito pa sa Luke 21, kailangan Luke sa Luke 21:23 to 24. Sabi dito, sa aba sa mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso sa mga araw na yaon, sapagkat magkakaroon ng malaking kahapisan sa ibabaw ng lupa at kagalitan sa bayang ito. So tinutukoy niya yung Jerusalem. At sila'y mga bubuwal sa pamagitan ng talim ng tabak at dadaling bihag sa lahat ng mga bansa at yuyukrakan ang Jerusalem na mga hintil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hintil. So yun po ang katapusan sa ating talk sa araw na ito. Ito ay tungkol sa Jerusalem, pagkawasak ng Jerusalem Temple. At nawa po ay meron tayong kahit konting nadagdag sa mga kaalaman natin sa gabing ito. So back to you, Sis Nads. Yun lang po. Okay, ayan. Napakaganda nung ano 'no, nung, pangalan nito, yung, ah, yung meaning natin dito. Kasi kung makikita mo Bro Dante, sa lahat ng debate, sa lahat ng, makikita natin sa mga sektang nagtayo, ayan. So meron 'tong kanya-kanyang propesiya. Pinrophesize yung isang propesiya. Alam mo yun, 'pag sinabi ng ends of the world, ang dami ng naloko nito, eh, sa mga interpretation nung mga kaibayo natin sa pananampalataya. Naalala niyo ba yung um, one time dun sa TV, yung sinabi nila na, ah, yung katapusan daw ng mundo, magkakaroon ng taggutom, magkakaroon ng mga Oo. ganito, et cetera, digmaan, ganito, 'di ba? Dun sa ano. So, dun sa hindi ko lang kung napanood niyo 'to, meron yung mag-ina yata yun o parang isang pamilya. Dun sa likod bahay nila, nag-ano, naghukay. Naghukay ng isang, siguro parang bunker, alam mo na yun? Yung yung taguan. Tanggalin Oo. ko nga muna 'tong ano. So, para maganda yung usapan. So, ayan. Naalala niyo yun? Naghukay dun sa likod bahay nila. Kasi nga nandiyan na daw yung ano, nandiyan na yung, ah, parang yung mga tanda ng Oo. ano, ng ends of the world. Ayan, Oo nga. ganito nila ini-interpret. And, ito rin nagagamit yung, nangyari diyan kay Aguila. Alam mo yon? Yung kay Aguila, yung bata pa, yung marami din dun sa bundok ng ano, ng ano bang bundok yun? Yung, isang ano sila, yung 3 hectares na yun, eh, pinaakyat niya yung mga ano, si Senyor Aguila, yung bata pa Mhm. 'di ba? Yun, 'yan. So, marami naging factor bakit ang dami niyang napaniwala. Kasi 'di ba, lalo na Mm. ako, halimbawa ako,
medyo depress ako. Tapos, ang daming nangyayaring dilubyo sa pamilya ko. Ito yung ginawang paraan nung mga grupo ni Senyor Aguila, alam mo yung hinaharap na dilubyo nung isang pamilya para Mm. papaniwalain mo na malapit na ang katapusan ng mundo doon sa lugar ko, 'di ba nagbenta sila ng mga ng mga bahay, ari-arian nila, sumama dun. Maraming naging factor pero napapaniwala nila sa ganitong mga panggugoyo ba. So yung Mm. wrong interpretation nila. Kita mo winawasak ng lalo yung buhay ng isang tao. Etong mga tao naman na 'to na naniniwala, akala nila dahil nangyayari sa kanila yon, eto na nga yung katapusan ng mundo at ang magliligtas Mm. sa kanila ay itong Senyor Aguila na ito, 'di ba? Tapos, ayan na yung COVID, basta may dumadating na mga dilubyo sa buhay natin. Like halimbawa yung mga katulad ng Yolanda, mga lindol, sinasabi nila ito yung senyales. Mm. So bunga lahat ng maling interpretasyon dun sa ends of the world. At Tama. based dun sa presentation, yung sinasabing ends of the world na yun ay isang lugar. At ito Mm. yung ito yung bayang pinili. At dahil hindi Oo, nila kinilala yung 'di ba yung Jerusalem na tama. sila, isa siyang lugar eh. Kasi meron din mga scholar na nagsasabi na ah 'pag nakarating ka during that time kumbaga tayo ngayon, ang Amerika yung parang land of natin talaga promise, yung mga gano'n ba 'no. Kasi Mm. sila yung nasa top na bansa. Talagang, mabubuhay ka ng, kumbaga sila yung pinakamakapangyarihang bansa, sa panahon natin ngayon. And during 70 AD, um sa pamumuno ni Emperor. At 'pag narating mo during that time ang Roma, parang parang, ends of the world na 'to. At doon din naman Mm. nangyari 'di ba, yung pananakop na ginawa ng Roma dun sa Israel, na tama yung Oo. sinabi mo na, winasak sila. Hindi lamang ng isang bansa, maraming nanakop sa kanila. Winasak sila at yung last yung parang kay 'di ba, kaya napunta dito sa Pilipinas yung, karamihan ng mga Hudyo during, Mm. si pangalan nito, Hitler, 'di ba? Mm. Yung kay Hitler na talagang, winawasak sila ng, nagkaroon ng yung propesiyang yun. Dahil 'pag ang Diyos ang nagsabi, nagkakatotoo lahat ito. So, yung Mm. wrong interpretation na yun, nagdudulot yun ng, pagka wala ka talagang proper, study pagdating sa Biblia. Kasi alam naman natin na paano natin uunawain yung Biblia, it's because may method, 'di ba? Oo. So, sa ating Catholic, sabi mo nga, meron siyang level ng 'di ba, sa atin merong, mystical and, literal, Oo. gogikal, 'di ba papaano natin siya eto yung binigay ng simbahan na metodo natin, papaano natin i-interpret yun, hindi lang basta siya binasa. So, nagkakaroon ng isang maling, isang pagkakamali mo lang sa pagbasa, merong maaaring may, masaalang-alang na buhay, mga pamilya, tao, 'di ba? Kapagka meron ding mga pastor, alam naman natin 'yon, nagkalat 'yan sa YouTube, yung isang pastor na, niliteral yung sa Marcos 16, verse 17 yata 'yon, na yung ahas gumamit Tungkol ng sa mga ahas. o gumamit ng ahas, during worship nila at dahil alam nila na hindi sila Oo. manampalataya ka kay Kristo, Di et sila cetera, et maniniwala. cetera. Oo, gumamit ng gano'n. So, ano nangyari? Big ano nangyari?
namatay, may mga nadamay, may mga buhay na nawala dahil sa maling interpretation. 'Di ba? Oh. So sana ano i-consider naman 'yun nung ating mga kapatid na, ah, na yung ating mga kapatid na talagang nagtatayo ng kanya-kanyang sekta, i-consider nila yung ginawang pag-aaral ng mga biblical scholar, papaano unawain yung mga verses na 'to, yung nababasa sa Biblia. Dapat magkaroon naman sila ng consideration dun sa method na ginamit. Kasi 'di ba sino yung magsasabi sa atin, halimbawa ikaw Bro Dandy bumabasa ka o si pastor bumabasa ka, ako bumabasa, sino magsasabi sa atin na, sino yung tama sa atin, 'di ba? Mm, By means of ano, yung method, 'di ba? tama. Pareho tayong bumabasa, sino magsasabi sa atin na, tama ka, tama rin naman ako, eh, pareho lang tayo. So sino yung arbiter natin, 'di ba? Mm, Ang arbiter natin yung method. So kasi ang daming ano, eh, 'di bale kung walang walang nadadamay na buhay do'n sa maling interpretation na 'yun. mm, So sana po, katulad ng ating, simbahan, napakasuwerte natin bagamat at tinututulan nila yung magister yung tagapagturo, kasi hindi puwedeng walang tagapagturo. 'Di ba? Kasi kung pagbabasihan na lang natin ng Biblia, hindi na dapat sila gumagamit ng pastor, hindi na dapat sila gumagamit ng, yung mga nagtuturo sa kanilang gano'n. Kasi ang simbahan, siya yung nag-i-interpret ng katotohanan na ibinuhos or, ni-reveal ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang simbahan, 'di ba? mm. Doon niya ito ano, eh, ni-reveal sa kanyang itinayong simbahan. So, Oo. para hindi tayo magkamali, dapat merong tagapagturo doon sa Ah, pananampalatayang ito, 'di ba? mm, So, sana naman yung ends of the world, ang dami ng gumamit nito mm, talaga. Kanina nung nagpe-present tapos nung ginagawa ko 'to, naku, ang dami ng nangyari dito. So, sana po mm. yung mga nag-i-interpret ng ganito, especially yung mga, may mga buhay ng nadadamay, please lang po mag-aral po tayo. Sa Catholic merong gusto niyo mag-join, free lang po, walang bayad, ayan. So ayan, alam ko may kasunod pa 'to Bro Dandy at abangan niyo po bukas, may topic din po si Cynthia Monday. So, naggawa po ako ng ano, naisipon ako, naggawa po ako ng ano, arrangement talaga na yung Monday kasi Tuesday tsaka Wednesday may ina-attenan kaming klase yung kay Bro Resty at tsaka yung isa sa diocese ko kasi kailangan ako. Kaya Martes, Miyerkules, so Monday, yun yung ating mga topic or pagka meron kang topic, sasabihin mo sa akin. So ise-set natin ng, Saturday or Sunday kasi nga, minsan merong debate ano. Pero, i-inform mo kaagad ako na, "Sis Nad magta-topic ako," para mai-aano ko talaga siya, schedule ko muna talaga siya bago yung debate. So, ang magiging Oo, debate sis po Nats. natin ay, from, Huwebes, Biyernes, Sabado or Linggo. At, based din po din 'yan dun sa mga halimbawa wala akong gawain. So, kung may gawain po ako ay hindi po, siyempre wala po tayong ano, so kaya by schedule, ayusin po natin yung schedule. Ano, para tayo ay, siyempre at sa lahat po ng mga kapatid nating Catholic, so yung Monday na 'to, kapag po meron kayong mga gusto, na gustong, mag-topic, message lang po kayo for, Catholic, exclusive. Pero yung ating pong debate, open po 'yan sa lahat, hindi lamang sa ating mga Katoliko, kundi sa mga, kapatid po natin or mga kaibayo po natin sa pananampalataya, ayan. Open po yung debate na 'yon. And yung topic po, kung gusto niyo mag-topic ay, message lamang po sa akin kayo dito, ano, ayan.
So maraming abangan niyo po bukas at si Brother Mel po magjo-join na po sa'tin every Monday. So magkakaroon na uli tayo ng, Q&A. Ayan, so nakiusap kami na sana meron, man lang one day na makasama namin siya. So ayun, pinagbigyan naman tayo in spite na talagang medyo busy din yung ating, debatista, ayan. Maraming salamat pong muli sa'yo, Brother Dandy, sa iyong napakagandang, panayam, ayan. Saludo. Abangan niyo po next time yung kanyang ano, another topic. At siyempre, yung walang sawa talaga na sumusuporta sa atin, sumasama sa atin dito palagi, Ma'am Angie. Ayan. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Angie and Brother Dandy. Sobrang thank you so much. At sa lahat po ng ating mga actually maraming mga nasa ano kanina, nasa live nanonood. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pag-share, sa inyong pakikinig at, i-share niyo po itong, topic na 'to, upang, makadagdag po sa ating, pag-unawa do'n sa ating mga, nababasa, especially yung the ends of the world. So ayan, thank you at, maraming salamat po sa lahat. Isang mapagpalang gabi po. God bless us all. Thank you, Brother Dandy, Ma'am Angie, baka Salamat po. nakatulog ka na. Next time, next time. Yeah. Thank you po. Salamat.